Sa opening day ng 2023 FIBA World Cup August 25, naitala ng mga Pinoy sa Philippine Arena ang bagong record attendance sa nasabing event with 38,100. Nahigitan natin mga idol ang dating record crowd na 32,600 fans sa Toronto, Canada noong 1994. Nagpapakita lang yan kung gaano kamahal ng mga Pinoy ang larong basketball. Talo man tayo sa unang laro, siguradong nag-enjoy naman lahat dahil sa naging performance ng Gilas Pilipinas. Nang hinayang lahat ng mga Pinoy fans sa naging laro ng Gilas laban nga sa Dominican Republic. Pero sa kabilang banda, proud pa din naman dahil with Karl Anthony Towns, muntik-muntika na tayong makaisa sa rank number 10 ng World Cup. Kung hindi lang talaga na-fouled out si Jordan Clarkson sa huling 3 minuto, baka nag-iba pa ang resulta. Ginawa naman lahat ni JC pero hindi siguro para sa atin ang laro. Nagkaroon man ng 8 turnover, si Clarkson pa rin ang naging main guy ng kupunan with 28.7 rebounds, 7 assists, 2 steals at 1 block. May pinatsyatsa pang bantay si JC. Nagkaroon tayo ng mga turnover sa dulo at eto pa ang nakasira sa laro ng Gilas. Nung nasa momentum na tayo, nagkaroon ng mga crucial call ang mga referee. Offensive foul sa play na to ni Jordan Clarkson. Nahalata naman na flop lang ang ginawa ng bantay. Bolang-bolang sapal naman ni Junmar Fajardo, tinawagan din ng foul. Sa sobrang pagkainayang, nagpigil na lang luha si JC. At speaking of Junmar Fajardo, siya naman ang nauna sa mga locals ng Gilas. Nagtuloy-tuloy ang magandang nilaro ni Abay sa kanilang mga naging tune-up game. Pumamada ng 16.7 rebounds with perfect shooting sa field, 5 out of 5. Nakipagsabayan ng 6-time PBA MVP sa NBA player ng Dominican Republic. Ilang beses niyang nakuhanan ng offensive rebound ng NBA superstar ng Minnesota Timberwolves na si Karl Anthony Towns. Naisahan niya pa si Towns mga idol sa kanyang signature pasabit. Gulat na lang ang NBA center at miski si Jordan Clarkson napabilib sa ginawa ni Fajardo. Hinayang na hinayang din si Abay mga idol dahil kayang-kaya daw sana. Determinado ang 6-time PBA MVP na makakabawi ang Gilas sa mga susunod na laro. Tumulong naman si Papa Dwight Ramos with 13 points, 6 rebounds, 2 assists at 3 steals. Third quarter nung pumutok ang shooting ni Ramos mga idol. Big credits din kay EJ Edu. Siya ang tumao kay Karl Anthony Towns sa buong laro. Kahit papaano nalimitahan niya ang NBA player na nagkaroon lamang ng 5 out of 16 shooting. Napadami lang kaso sa free throw si Towns kaya nakapagtala pa ito ng 26 points at may kasamang 10 rebounds, 7 points, 5 rebounds kay EJ Edu. Nagpabaon pa ng sapal sa player ng Dominican Republic. 6 points naman si RR Pugoy, 2 out of 4 behind the arc, 5 points, 4 assists kay Scottie Thompson. Yung Kiefer Avena maganda ang nilaro mga idol. Grabe nga silang ginawa ni Manong Kiefer sa depensa. Dumadive sa bola, 2 points, 2 assists, 1 steal. Yun nga lang, di na siya pinasok sa second half ni Coach Chot Reyes. 2 points kay Japet Aguilar. Yung Renz Abando matapos ang slam dunk na to, di na rin siya nakabalik sa laro. After naman ng dalawang foul sa first quarter ni Kai Soto, sa loob ng 1 minuto, di na rin siya ibinalik. Tulala na lang tuloy si Kai Soto sa bench. Si CJ Perez naman na isa sa mga scorer ng PBA, di man lang ginamit ni Coach Chot Reyes. Humble pa rin naman ang Dominican Republic sa kabila ng kanilang panalo. Napabilib na nga lang si Karl Anthony Towns sa magandang nilaro ng Gilas Pilipinas at aminado ang NBA center na nahihirapan siya sa naging depensa ng Gilas. Especially kay EJ Edu na pinahirapan talaga ng husto etong si Karl Anthony Towns. After ng laro nakipag-jamming pa ang NBA player sa mga Pinoy fans.